Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kumari po sana ay pakisuportahan natin Alminda Cariaga Mix Vlog. Alminda Cariaga Mix Vlog. Right? Alright! Bira! Bira! Mga kabisnes, pakisuportahan po natin si Alminda Mix Vlog. Ayan, makikisuyo po. Suportahan natin Alminda Mix Vlog. Ako ay nagpaalam sa atin ng maayos na makapag-reaction video sa ating mga uploads. Ayun, maayos po na nagpaalam yan. Sana po ay suportahan natin. Maraming salamat mga ka-business. God bless sa ating lahat. Hi po everybody, everyone. Good morning po. Dito around Bahrain, around Middle East. Magandang umaga din o magandang tanghali sa atin sa Pilipinas. O magandang hapon. O magandang gabi. Okay, so panibagong reaction video po natin, mga kabisnes, kapapi. Itong part 2 po, kaya Vera at saka kay Lito. So bago po natin umpisahan, mga kabisnes, mga kapapi, gusto ko lang pong maglalambing sa inyo kung sakali pong bago pa lang kayo sa aking munting bahay, baka mo pwede subscribe, pakipindot po ng button subscribe at notification bell para po ay updated tayo sa lahat ng aking mga reaction video dito kay Ka-Business Official at Papa Dins TV at ang Family Ka-Business. So, huwag po natin din kalimutan na i-subscribe o suportahan ang ating pinunong Ka-Business Official, Papa Dins TV at ang kanilang pangalawang channel, Ka-Business Family at ang Young Russell po, huwag natin kalimutan din i-subscribe. So, yun na nga, bumalik itong sila Ka-Business na sa part 1 ay nakita nga nila ito. Tapos ayaw pa nga itong sumama sa kanila. Kumbaga, kahit kinumbinsi nila nung una nilang nakita ay dala pa rin yung nahiya sila Lito at Vera. So, ang sinabi ni Mr. Ka-Business ay sige, pagbigyan ko kayo ng time para mag-isip. Mag-usapan ninyong dalawang mag-asawa, babalikan namin kayo kung ano yung pasya ninyo. So, syempre, itong sila Ka-Business, ang pakay talaga nila Mr. Ka-Business ay ang yung sunduin si Kayla para ito ay pa-check up man at alam man naman natin kung ano yung ding kalagayan ni Kayla. So, nung nasundo na nila si Kayla, binalikan nila ito ang excuse me po, ang akala po kasi nila Mr. Ka-Business ay hindi na nila madatnan itong dalawang mag-asawa. Nang dinaanan nila ay nandoon pa rin ito yung dalawang mag-asawa na nakaupo sa isang tabi. So parang kahit tayo makita natin mga Ka-Business, mga kapapi, ay madurog ang ating mga puso sa makita natin itong dalawa. Ay alam naman na po natin na ito ay beneficiary ng Ka-Business Official since the beginning until now. So, di nila kaya itong tiisin. Alam naman natin po, itong si Mr. Ka-Business, mga ka-business natin yan, ka-business dyan, at saka kapapi natin dyan ay hindi niya matiis talaga yung ganitong sitwasyon. So, binaba nila ito, bumaba sila sa van, si Mrs. Ka-Business, kasi lahat sila ang mga kagwang. So, kinausap nila kung pwede na silang sumama ay kumbaga ito ay parang nandun pa rin yung hiya siguro, di ba? So ay kinausap na ito ni Mrs. Ka-Business at sinabing halika na, wag ka nang mag-isip ng kung ano-ano at tayo isang pamilya. So kumbaga kinuha ni Mrs. Ka-Business ang kamay ni Ate Vera, so sumama na rin ito. So natuwa si Mr. Ka-Business, at least nakuha nila ang kalooban na ni Lito at saka ni Vera ay isama sila sa Ka-Business family. So alam naman natin talagang kahit naman sino at syempre we feel ashamed kasi marami na talagang naitulong si Mr. Ka-Business family dito
kay Vera at saka kay Lito. So, hindi naman po natin masisisi itong dalawang mag-asawa. Alam po naman natin, mga ka-business, mga kapapi, ano yung kalagayan ni Lito. So, hindi rin naman po yung kaya ni Vera na akuhin talaga lahat for forever na siyang maghahanap buhay. Alam naman po natin itong yung little bit, yung maliit na kalenderya, ay pagod po talaga naman yan. So kung magkasakit dyan, halimbawa nagkasakit si Vera, ano ni Lito, alam naman natin ay walang ding kakayanan si Kuya Lito. Alam po naman natin kung ano yung kalagayan niya. So, of course, lahat ng paninda ay magkagamit nila yun, especially sa pagbabayad ng bahay. Alam naman natin na there's no another source of income na pumapasok sa kanila. Kumbaga, doon lang talaga sila kukuha ng kanilang pambayad or necessarily doon sa kanilang tindahan. So, sa ganong kaliit tindahan, kahit naman siguro malaking tindahan, di ba mga ka-business, mga kapapi, kung halimbawa ay doon mo kukunin lahat, kahit naman dalawa lang kayo, especially sa pagbayad ng ilaw, tubig at saka bahay, ay hindi rin naman po yun, kumbaga ay hindi din talaga o magpupursigi yung ninyo, yung panindan ninyo o yung tindahan or yung grocery mo, kung halimbawa yung malaking grocery, ay hindi naman po talaga yun ay ibig sabihin ay yung parang magti-triple yun yung kita natin doon kung sakaling nandoon man yung kukunin mo lahat ng mga pangangailangan natin, di ba? So, dito kay Ate Vera, kay Kuya Lito, ay alam naman natin kung gaano ka sipag at gaano ka porsigido si Vera sa paghahanap buhay at gusto nga niya ay yung bang kaya niya, gusto niya ipakita kay business na kaya nila tumayo, pero hindi talagang ganun talaga yung, kumbaga, hindi pa yung panahon para sa kanila, yung tadhana ay hindi pa talaga para sa kanila, sila ay umasenso o kaya makatayo na talaga sa kanilang pangapaa, kasi alam naman natin yun na ganun ang sitwasyon ni Lito at saka yun lang, dito lang talaga humuhugot si Vera sa titinda niya ng ganito. So, hindi naman po tayo robot, o hindi naman po robot yan si Vera na hindi siya mapagod. Hindi ba mga ka-business? So, there's a time talagang mapagod ka doon sa trabaho na yun. Hindi mo naman hindi masabing, hindi mo ma-feel o hindi mo maramdaman yung kapaguran. So, maganda na lang at nagdesisyon na nga sila, mga ka-business, mga kapapi, ay sumama dito sa family ka-business na magiging belong to family ka-business na sila. Although, family ka-business naman talaga sila, pero hindi kasi sila nakatira dito kay ka-business. So, from now on, at least, diyan na sila tumira. Siyempre, bibigyan sila ng work ni Mr. Ka-business o ano man ang maisip ni Mr. Ka-business para sa kanila. At least mapanatag tayong mga nanonood o mga viewers ni ka-business na hindi na sa lansangan si Lito at saka si Vera, kasi nakakaawa naman talagang tingnan, lalo na itong si Lito, hindi ba? At saka ang init ng mga lakal ka dyan sa kalsada, ang init talaga, di ba mga ka-business? Nakita naman natin talaga yon kung paano itong si Vera ay ang init na mamumulot siya doon sa gitna ng kalsada. So, yan na nga pa ang kinaano ni Mr. Ka-business doon. Pinipilit nga raw nitong sila Vera magtago sa kanila. Pero sa willing talaga ng Diyos, yung parang inano talaga ng Diyos na ay magkita talaga, mag-cross talaga ang landas nila kahit saan pa man lugar sila pumunta. So, ang sinabi ni Mr. Ka-business, pilit ninyo kaming tinataguan, pilit naman kayong ihahatid ng Diyos sa amin. Diba? Sabi ni Mr. Ka-business. So,
Oo nga naman no, sa layo ba naman ng Tarlac papuntang Bulacan, syempre malayo na rin papunta sila Mr. Ka-Business. Pero nakita pa rin nila Mr. Ka-Business itong dalawang mag-asawa na nandyan sa Bulacan nga na nangangalakal itong si Vera at si dito naman ay namamalimos. So, sa hindi sinasadya, nag-cross yung landas nila, diba, mga ka-business. So, means talaga na they are belong talaga to family ka-business. No one is a family ka-business, only one family ka-business para sa mga taong mahihirap. Hindi ba mga ka-business, hindi ba mga kapapi natin dyan. So, yun, maganda na rin yun at saka na-realize din nila Lito at Vera na kesa naman sila dyan sa lansangan, doon na lang sila kay ka-business. At least noon pa naman talaga yan at inaantay na sila ni Mr. Ka-Business ng ka-business family ay dumating sila dito at yung ay pinagtataka na hindi pa dumarating ay yung pala nandyan sa Bulacan ay namamalimos at nangangalakal. So, thanks God na lang naman talaga at nakita nila ito. Mapanatag ng kalooban ni Mr. Ka-Business. Nandyan na sa kanila si Vera at saka si Lito, hindi ba mga ka-business? So, i-play po natin ang videos na ito for short lang po na video. And then, para po mag-intro po ako mag-end intro po ako bago natin i-play ang video. So, maraming salamat sa panonood ninyo. Kung nagustuhan po ninyo ang aking reaction video, pwede nyo po yung i-share, likes, at paki-subscribe na rin sa aking munting bahay. And please don't forget to subscribe Ka-Business Shop, Papa Dins TV, and Family Ka-Business, at ang Yang Russell po, at ang lahat ng aking mga co-reactor na nandyan kay Ka-Business Official at Papa Dins TV. At maraming salamat sa mga new subscriber ko at saka laging nanonood sa akin. So don't forget, kailangan ko po ng marami ninyong komento. Sinabi ko na po yun from first week of February until end of March. Mayroon po akong palaro dyan. Alam niyo kung yung mga magkano yung premium natin dyan. Nabanggit ko po yan dyan. So paramihan lang po tayo ng komento. At paramihan tayo ng mga shares din and likes. So, you will win 2,000 pesos. First prize, second prize, 1,500. Third prize, 1,000. At 3 consolation prizes, 5,500 po. 3 person po yun. So, paunahan na po ay paramihan ng like, paramihan ng comment dyan, at ng share po. Kasi makikita ko po yan dito sa akin notification bell, kung sino yung mga nag-shares, and kung sino yung maraming komento dyan, mga ka-business natin dyan, okay? Kung gusto po ninyo manalo o mag-join sa aking palaro, so mag-comment lang po at mag-share ng ating mga videos dyan. So, ano pang inintay nyo? So, hanggang dito na lang po ang aking reaction video. This is Alminda Mix Vlog nagsasabi, magandang gabi, magandang umaga dito sa Bahrain, all Middle East, magandang hapon, magandang gabi sa Pilipinas sa atin. Bye-bye po, may Allah bless us all. Mga ka-business, we love you, and bira banat lang mga ka-business. Play na natin. Pag-isipang mabuti, pag-usapan. Ayaw pa rin sila. Ayaw sila natin pero. Ayun. Makarami na kayo. Ha? Yung pa binenta ito? Saan mo binibenta yan? Kumain na kayo? Pinapay na binili. Ano, kapag-usap na kayo, te? Pinapunditi ko nga po si Vera. Oo. Sabi ko po, mas maganda na tayong nakinapuya kasi siyempre po, maigit po ako, nandiyan lang sa lilo, minsan po kasi nasa hinipan. Nag-aano po ng mga private na parama. Oo. Saka yung kaligtasan mo. Wala na, siguro.
Sama na kayo, Tay. Tara, tara. Ako dito, samahin na lang kayo. Ano nakaligo ka na ni Ate Vera? Hindi naman. Pero parang din sa kapag-inay niya. Hindi ka na. Ate Vera. Tara, tara. Let's go. Tara. Doon. Doon, eh pala. Oo, kinaalalahanin yun ha, Ate Vera. Mamumutla ka na pati, oh. Di ba kayo kumain ng kanin? Oo, kain tayo kanin, ha? Sino sa kayo? Kayo ng bahala sa kalbo. Kasama na natin siya. Doon na lang yun sa junk shop steak. Kasi kailan na isama namin. Oh, say hi. 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 Kilala mo siya, Kai? Nakita ko dati, hindi naman nagpunta sa akin. Sabi kayo ni Kayla para ano. Okay na? Sasakay na ba sa ito? Dito na lang yan siguro yung kalakal kasi idadaan yan sa junk shop. Dito na lang yung kalakal. Ay, salamat sa Panginoon Diyos. Palakpakan naman natin mga kabisnes sa aking minamahal. Ate Vera, lahat ng mga sinabi mo nang nakita namin kayo ay huwag mo nang alalahanin yun. Masaya at bukal sa aming puso na kayo ay tumuon sa bahay. Pelito. Salamat po, ate ko. Tsaka sa mga kuyang kagbuok ko, salamat din po. So tayo, Ate Vera, sa hirap at ginawa, magkakasama tayo, ha? Salamat po, ate. At, pinahintulot ang Panginoon Diyos na makita namin kayo uli. Diba? Pero mo, ang layo nung wala sa bahay at dito nakatayo ng nakatingin nyo. Tsaka pinagtataguan nila tayo eh. Pero niloob pa rin ng Diyos na makita namin kayo. Yes, diba? Kasi nga, umiiwas sila mga kabisnes, ayaw nilang makita namin sila. Pinagtagpo pa rin tayo, Ate Vera. Kaya, magpanatag na kayo, ha? Salamat po. Ay, naku. Kaya pala si Nanay ni Kai. Si Ate Vera po, isa sa mga tinutulungan po namin. Ngayon ay magiging bahagi na rin ng business family. Si Ate Vera at saka yung kanyang partner, si Kuelito. Ayun, salamat po Ate Kuya. Pasensya na po talaga. Nagkilapot lang po talaga kami ng iya. Kaya po hindi namin. Pinagtagpo pa rin tayo. Pinagtagpo pa rin tayo, Kuya Dito, at saka Ate Vera. Hindi kayo tuloy mapahamak ko sa nagawa yung pagpapagpapos, pagpapalakal. Kaya maging panatag na kayo, ha? Huwag nang mag-alinlangan. Salamat pa, Ate Kuya. Welcome, welcome. Welcome kayo sa bahay, ha? Kaya mga
Kasama na natin si Kayla. Yahoo! Yung isang pamilya tayo. Siguro tayo muna tayo ng drive-thru. Sige po. Kasi hindi pa na kumakain ng kanin dito sila Ate Vera. Sige po. Saan pa may drive-thru dito? Yung ba yun eh? Sa? Walang ano dito eh. Kami madaanan. Oo. Hi, ikaw gutom ka na din? Gusto ni Kayla ng kanin to. Sige na. Bugi. Kain tayo. Ikaw, Bugi. Kanin. Galito. Dito. Okay po. Okay po. Sampung ano yun? Fast food chain yung... Kita niyo bigla kayo talagang umitim. Opo. Isuin na lisuin nun eh. Pero 4 na araw kayo nasa kalsada. Nasa init. Ba naman talaga naman, oo. Dapat kasi dumiretso na kayo dun eh. Ay. Ang tagal-tagal nyo nang kakilala ang business family. Ang bihira, itinuring na nga kayo ano eh, pamilya. Ayun ka. Sila yung mas matanda sila sa atin eh, no? Ha? Mas matanda sila sa atin siya. Oo, bata ka kasi. Tagal-tagal Ilan taon ka na na, yan sila, no? Pera? Ate Bea. Magti-31 po. 31 pa lang sa Ate Pera. Ikaw, Bugi, ang mas matanda. Gandain ka na eh. Hindi siya June pa yun din. 30. Ako pala. Napakawala mo na si ate kasi Apo. pangalan natin natin. Ikaw kaya dito, ilan taon ka na po? 34. O, mas matanda ko pati sa'yo. Mas matanda ka pa rin talaga, Bugs. Pero mukha na rin. Panalo ko pa rin, Bugs. Panalo ko pa rin. Pambera. Alright. Kaya pala, ang alam kay Bugi ay Kuya Bugi. Ikaw to, ilan taon ka na? 28. O, dapat Kuya Bugi pala talaga. Pero bakit kayo mukha kayo mga kuya? Parang sinabi ni ate na matanda talaga yung tsura namin. Sabay. Ay, boss yung camera, boss. Parang, yan. Akin na siguro dito. Tapos sa'yo. Hapya. Tapos. Hindi naman dito yung cameraman, oh. Di ba? Pupunta rito. Kasi ano eh. Kasya ka ba doon, boy? Lager na eh. Yan. Yan kasi to eh. Vlogger ka na. Yan. Kaya kailangan alam mo yung mga anggol. Anggol ba? O, mga anggol. Kailangan mo anggol bar. Oo. Yan. Diba yung Ate Pera? Sino mas matanda? Si Bugi o si Intoy? Sa taon po si Kuya Bugi. Sa itsura po si Kuya Yung kasunod nga, pag mo na ito. Alam natin siya. Ayan, tumatawa yung tibera. Yan. Tumawa ka Ate Pera. Huwag ka na pasama ka na sa pamilya business. Lagi ka tatawa niyan. At lagi ka na rin iiyakan. Halo man, halo. Kaya na happy lang si Kayla. Oh. Kayla, tinan mo si Kayla. Ilang taon na si Kayla? Ako? Apo? 40 na ako eh. Uy, 39. Ay, 38 pala. 38. 38 siya. 38 na pala, Kayla eh. Magkasigitan pa lang kayo ni Puki. Oo. Ay, oo nga. Pwede. Kailan nga ulit birthday mo, Kay? November pa, no? November. Ikaw, Bogs. Nadya. Kalagit. Panalo ka nga talaga. June. Mas matanda ng buwan si Puki. Magkasigitan pala kayo ni Kayla. Ay, di, 38 na siya eh. Ikaw 37 pa lang. Tinandaan na kayo, Bogs. Oo. Ay, Alam mo siya sa buwan. hindi, sa taon. Sa taon. Kasi 37 ka pa nga lang. Ang 37. Ikaw, siya Kayla ay 38 na. Kate Pera, ilang taon na? 31. Dalawang Kate Pera. Magkasingitan mo. Magkasingitan pala tayo, Ate Pera. Pera, bumanat si... Oy, grabe naman. Grabe naman pihit ang Tama to eh. Kala mo, bata pa siya eh. Ilang taon ka na? Ano na pa ako? 29 na pa ako eh. Yun na. Sibuk ano po eh. 32 na po. Ano po yung 34. 34? Opo, 34 na po titula. Puno. Parang 43.
mo, Ate Vera? Walang kahit ano. Walang kahit ano, ibibigay. Basta. Sa akin, sa Jollibee ba yun? Mili kati, ano, Jollibee o Macdo? Ah, sige, dalawa kayo. Sige. Ah, sige. Ano gusto mo, Kayla? Jollibee, Macdo. Jollibee. Jollibee, ikaw? Jollibee na lang din. Jollibee, Nakakain ni Jollibee, Ate Vera. Tama na yun, para wala tayong makdo. Ha? Tama lang yun, para wala tayong makdo. Oh. Ayaw ko na ng makdo. Sige. Ilang. Okay. Bakit, Barno? Ano po eh, Walang pambili. wala na po dito yung makdo. Wala na po pambili. Makdo. Tawa. Parang hindi ko na-gets yun, Barno. Ano kaya pinupunto na ito? Si Ate Vera, magka-size yung Jollibee. Ano ba yun? Yan din ang Ate napapansin. Vera, kaya mo yung post ng Jollibee mo. Mamaya. Kaya na, di ba masaya na Ate Vera, no? Yes po. Sabi ko si Ate Vera, dito ka na lang. Ano yun, Ate Vera? Sa business family mo. Makikita mo din yung anak mo mamaya kung sino. Na kamukha din ni Jollibee. Sino po? Wala mo yun tayo kung sino. Yung kamukha? Kamukha ni Ate Vera. Sino pa, Tibera? May anak ka na ba? Meron po. Asa? Toro. Di mo kilala to yung anak natin Vera Hindi po. na may si Jollibee? Si Kenzo! Good. Anak mo pala yun, Tibera? Opo, pinampon ko lang po siya, hindi ko kaya buhayin. Ano, Tibera? Yari ka, kaliga. Hindi ko lang. Yari ka to eh. Ha? Yari ka. Kaya pala hawig kay Lito eh. Ikaw. Kaya pala magkasundo kayo kanina. Ito magkatabi? Huh? Let's go na, sa Jollibee. Jollibee, biyang saya. Sa Macdo? I love you, Shabado. Linggo. Di ba yun? Kaninang magahan sa tanghalian, wala. Kelly, ito meron na? Sige, Ate Vera, kain na tayo. Sa araw ko naman yan. Yan po mga kabisnes, nag-park na kami sa gate dito para makakain maayos. Tapos ito may nakita na rin kaming junk shop para dun sa kalakal niya. Okay na, okay. Ayun, siyempre pinaghirapan niya yan eh. Diba? So, para makita natin kung magkano inabot. Tara, tara. Ito na yung nakalakal ba? Opo. Ibenta ko muna. Mabigat na ba? Ganto eh. Kaunti pa lang. Kano kaya yan? Kaya mga business, kailangan din po kasi pag-ilo yan kasi siyempre pinaghirapan niya yan eh. Opo. Binantilan pa sa araw, so papakilo niya po. Magkano kilo sa plastic, boss? Kaya makilo sa plastic? Sais. Ah, magkaya yung Ate Vera, sais lang.
Walang po talaga kasi ngayon. Isang kilo din sabihin, ano? Size daw. Tapos ito pa kayo. Okay na. Ayun. Okay na, boss. Sumama ka na sa amin. Ha? Ayun, sumama na sa atin. Business family na. At least ngayon, hindi ka na mangangalakal kasi nasa bahay ka na. Ito mga business kinita niyo. Thank you, boss. Salamat. Grabe mga business, isipin mo yan. Nakabuting ka ng ano doon. May stroke ka pa doon, matibera, gano'n. Mataman sa anak. Diba? Init-init, tapos ganyan lang inita mo. 6 pesos na po isang kilo. 6 pesos. 6 pesos po. 6 pesos. Ay, ha? Size. 6 pesos. Ano yun, Ate Vera? Huwag ka sa maghapon. Baka magkano ka lang talaga. Minsan po, kahapon po, 30 pesos lang po. Kahapon? So malaki talaga yung kay Lito. Yun ang pinagkukunan nyo ng pagkain pala. Grabe, kawawa din yung mga kababayan natin, mga kabisnes, ano? Kaya nga, pangangalakan.